Sadyang nayanig ang buong Pilipinas. Ito ay dahil ang imbitasyon sa Vietnam na sumali sa G7 Summit ay opisyal nang isinama sa agenda. Mariin itong itinulak ng Amerika at sinang-ayunan ng Europa. Sa pagkakataranta, naglabas ng agarang utos ang Pangulo. Sa loob ng 72 oras, gumawa kayo ng ulat na magpapatunay na hindi kwalipikado ang Vietnam. Ngunit habang mas malalim ang aming pagsasaliksik, hindi mga kahinaan ng Vietnam ang aming natuklasan. Ito ay ang nakagugulat na katotohanan na sa 5 pangunahing aspeto ekonomiya, teknolohiya, depensa, kultura at diplomasya ay nalalamangan na tayo ng Vietnam. Ang buong katotohanan sa likod ng nakagigimbal na pangyayaring ito ay aking ilalahad ngayon. Bago magsimula, suportahan natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento. Mabuhay ang Pilipinas. Nang gabing iyon, tumunog ang aking personal na telepono. Nang tingnan ko ang orasan, lampas na ng 11:00 ng gabi. Biglang kumabog ang dibdib ko nang makita ang pangalan ng tumatawag sa screen. Ito ang direktang numero ni Undersecretary Reyes ng Department of Foreign Affairs kan pagtawag ni USEC. Reyes, sa ganitong oras ay iisa lamang ang ibig sabihin. May direktang utos mula sa Malacanang. Miguel, pumunta ka sa opisina ngayon din. Kakaiba ang kanyang boses. Sa 33 taon ko sa serbisyo, sa dami ng krisis diplomatikong aking naranasan, ngayon ko lang narinig na nanginginig ang boses ni USEC. Reyes, isang veteranong sanay sa pressure. Ano po ang nangyari? Tanong ko. Maikli ang kanyang sagot. Papasok na ang Vietnam sa G7. Utos ng presidente. Pigilan natin sila. Matapos ang tawag, natigilan ako sandali. Sa labas ng bintana ng aking sala, kumikislap ang mga ilaw ng Metro Manila, ngunit hindi ko ito mapansin. Ako si Miguel de la Cruz. 60 taon na ako ngayong taon at 33 taon nang nagsisilbi bilang punong mananaliksik sa Office of Intelligence and Security ng DFA. Ang tawag sa akin ng mga kasamahan ko ay ang bisturi ng Roxas Boulevard. Ang trabaho ko ay parang sa isang siruhano, hinihimay ko ng walang awa ang mga kalakasan at kahinaan ng isang bansa upang makabuo ng isang ulat. Sa ngayon, nakasulat na ako ng 127 ulat panunuri ng bansa. Ipinagmamalaki kong ang mga ulat na iyon ang naging pundasyon ng estratehiyang panlabas ng Pilipinas. Ngunit noong gabing iyon, nang matanggap ko ang tawag ni USEC, Reyes, hindi ko sukat akalain na ang misyong ito ang magiging pinakamahirap sa buong karera ko. Habang lulan ng taxi patungong DFA, dumaan sa aking paningin ang mga ilaw ng Cultural Center of the Philippines. Tahimik ang gabi sa Maynila, ngunit ang isip ko ay nagkakarera na. Ang pagsali ng Vietnam sa G7? Sa totoo lang, una kong naisip na katawa-tawa ito. Ang G7 ay isang eksklusibong samahan ng mga mauunlad na bansa na may kalahating siglong kasaysayan. Amerika, United Kingdom, France, Germany, Italy, Canada at Japan. Sa Asia, tanging ang Japan lamang ang nakaupo roon at para sa amin, iyon ay nararapat lamang. Hanggang sa mga sandaling iyon, pagdating ko sa gusali ng DFA, lampas na ng 11:00 ng gabi ngunit maraming ilaw ang nakabukas, doble ang bilang ng mga guwardiya sa pasukan at 2 beses akong dumaan sa security check. Habang bumababa ang elevator patungo sa Basement 2, nakaramdam ako ng kilabot. Ang Basement 2 ay ang kinaroroonan ng kuweba, ang tawag ng mga empleyado ng DFA sa aming Secured Analysis Room. Tinawag itong kuweba dahil kapag pumasok ka na, hindi ka na makakalabas hanggat hindi tapos ang misyon. Pagbukas ng makapal at soundproof na pinto, bumungad sa akin ang isang mahaba at malapad na conference table sa ilalim ng mga ilaw na fluorescent. Siyempre, walang bintana. Nasa basement kami. Sa halip, 4 na malalaking screen ang nakakabit sa dingding. Sa ibabaw ng mesa, nakatambak ang mga folder ng mga classified na dokumento mula sa iba't ibang ahensya, bawat isa ay may pulang selyo. Tanging ang ugong ng air purifier ang sumisira sa artipisyal na katahimikan. Si USEC. Reyes ay nakaupo na sa dulo ng mesa. Sa harap niya ay isang dokumentong may selyo ng opisina ng Pangulo. Sa edad na 63, siya ang Undersecretary for Policy, ang pinakamataas na opisyal sa silid na iyon at ang direktang tagapaghatid ng utos ng presidente. Miguel, maupo ka. Itinuro niya ang aking upuan.
Ang iba pang miyembro ng team ay darating bago mag-umaga, 16 na lahat. 4 mula sa National Economic and Development Authority, 3 mula sa Department of National Defense, 3 mula sa Department of Finance, 2 mula sa National Commission for Culture and the Arts, 2 mula sa Department of Trade and Industry, at 2 mula sa atin, kasama ka. Tumango ako at nagtanong, ano po ang eksaktong misyon? Inilatag ni Usek. Reyes ang direktiba ng Pangulo. Itinuro ng kanyang daliri ang pinakakritikal na pangungusap. Sa susunod na buwan, sa G7 Summit, opisyal na isasama sa agenda ang imbitasyon sa Vietnam. Malakas ang suporta ng Amerika at sumasang-ayon na rin ang Europa. Kailangan natin itong pigilan, ayon sa Pangulo. Bumaba ang tono ng kanyang boses. Sa loob ng 72 oras, kailangan ninyong makabuo ng isang komprehensibong ulat na nagpapatunay na hindi kwalipikado ang Vietnam para sa G7. Himayin ninyo ang Vietnam sa 5 aspeto: ekonomiya, teknolohiya, militar, kultura at diplomasya. Gamit ang datos, patunayan ninyo kung bakit hindi pa sila karapat-dapat umupo sa mesang iyon. 72 oras, 3 araw. Karaniwan, ang isang komprehensibong pagsusuri ng bansa ay inaabot ng hindi bababa sa 2 buwan. Ngunit sa isang agarang utos mula sa Pangulo, wala kaming karapatang magreklamo sa oras. Inayos ko ang aking pag-upo at sumagot, naiintindihan ko po, sapat na ang 72 oras. Noong mga sandaling iyon, puno ako ng kumpiyansa. Kilala ko ang Vietnam. Ang GDP nila ay mas maliit kaysa sa atin. Ang populasyon ay hindi ganoon kalaki at wala silang karanasan sa G7. Isang bansang may malaking anino ng Tsina sa kanilang hilaga. Inisip ko na para silang isang pasyenteng hindi na kailangan ng bistyuri para malaman ang sakit. Ngunit iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa aking 33 taong karera. 3:00 ng madaling araw nang makumpleto ang 16 na miyembro. Sa ilalim ng mga ilaw na fluorescent ng kuweba, isa-isang napuno ang mga upuan ng mga piling-piling alagad ng gobyerno. May mga namumula pa ang mata sa puyat, may mga dumating na ni hindi nakapag-necktie. Ngunit sa kanilang mga mata, may iisang mensahe. Mabilis lang to. Unang napansin ko si Dr. Santiago mula sa NEDA. 45 taong gulang, kinikilala bilang pinakamagaling na economic analyst sa bansa pagdating sa Vietnam. Ang kanyang pagpasok, pagtanggal ng coat at pag-roll up ng manggas ay tila isang sundalong papasok sa giyera. Sumunod si Colonel Mendoza mula sa National Defense College of the Philippines. 52 taong gulang, isang dating koronel sa hukbong sandatahan. Nakasanayan na niyang tumingin sa mga tao nang may pagmamaliit mula sa likod ng kanyang makapal na salamin at ganoon din siya noong gabing iyon. Dala niya ang isang folder na may titulong South China Sea Security Threat na para bang iyon lang ay sapat na para tapusin ang usapan. Dumating din si Director Gomez mula sa NCCA. 48 taong gulang, isa sa mga pangunahing arkitekto ng Pinoy Pride Campaign na namamahala sa estratehiya ng pag-promote ng kulturang Pilipino sa buong mundo. Binuksan niya agad ang kanyang tablet at ipinakita ang isang graph ng pandaigdigang impluensya ng OPM. At mula sa Department of Finance, si Leo Martinez. Sa edad na 38, siya ang pinakabata sa silid, ngunit kilala sa kanyang pambihirang galing sa pag-analisa ng datos mula sa IMF at World Bank. Hindi tulad ng iba, tahimik siyang umupo, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Hindi ko pa alam noon na ang tahimik na lalaking ito ang unang babago sa takbo ng usapan sa silid na iyon. Nang makaupo na ang lahat, tumayo ako sa harap ng whiteboard. Ipapaliwanag ko ang misyon. Ang layunin natin ay kumpletuhin ang isang komprehensibong ulat tungkol sa dekwalifikasyon ng Vietnam sa G7 sa loob ng 72 oras. Hahati natin sa 5 aspeto: economic efficiency, technological innovation, defense and security, cultural soft power, at diplomatic influence. Bawat team, maghanap ng datos na magpapatunay na hindi pa umaabot sa pamantayan ng G7 ang Vietnam. Napangisi si Dr. Santiago habang nakakrus ang mga braso. Miguel, kailangan pa ba talaga ng 72 oras? Ang kahinaan ng ekonomiya ng Vietnam, kaya kong tapusin sa loob ng 3 oras. Anong aanalisahin natin sa isang bansang ang GDP ay mas maliit pa sa atin? Nagtawanan sa silid. Sumabat din si Colonel Mendoza. Sa defense and security, mas simple pa. Isang issue lang, tapos na, ang banta ng China.
Isang bansang may tensyon sa border, papasok sa G7, parang pamagat ng isang biro. Sumali rin si Director Gomez. Sa kultura, wala na tayong pag-uusapan. Ang OPM, ang galing ng mga Pilipino sa English, at ang ating mga beauty pageant ay kilala sa buong mundo. Sumikat lang ang Vietnamese food, lakas na ba yon? Uso lang yan, lilipas din. 15 sa 16 na miyembro ay tumatango. Ang kumpiyansa ay nag-uumapaw. Para kaming mga estudyanteng nasagutan na ang lahat ng posibleng tanong sa exam. Ngunit ako, may kakaibang kaba. Isang babala mula sa aking 33 taong karanasan. Sa matagal kong pag-aanalisa ng mga bansa, natutunan ko ang isang bagay. Kung talagang mahina ang isang kalaban, hindi mag-uutos ang presidente ng isang madaling araw na emergency meeting. Kung talagang malinaw na hindi sila kwalipikado, hindi kailangan ng 16 na tao para gumawa ng ulat. Kayang tapusin ng isang junior officer sa loob ng isang araw. Ang pagtawag sa amin, sa 16 na ito, ay may mas malalim na kahulugan. Isinantabi ko ang aking mga agam-agam. Sa halip, sinabi ko ng mahinahon. Maganda ang kumpiyansa, ngunit iba ang kumpiyansa sa pagmamaliit sa kalaban. Ang ulat na ito ay ilalatag sa harap ng mga leader ng G7. Isang salita lang na mali, babalikan tayo ng Amerika. Maging masusi tayo. Nagkibit-balikat si Dr. Santiago. Huwag kang mag-alala, ang datos ang magsasabi ng lahat. Tama siya, ang datos nga ang magsasabi. Ang hindi namin alam, ang datos ay hindi magsasabi ng kwentong gusto naming marinig. Agad na nagsimula ang bawat team. Ang tunog ng mga keyboard, ang ugong ng printer, at paminsan-minsang tawag sa telepono ang pumuno sa kuweba. Walang tigil ang coffee machine at nagsimulang maipon ang mga kahon ng take-out food sa basurahan. At nagsimulang umandar ang orasan ng 72 oras. Ang unang ulat ay dumating 8 oras matapos magsimula ang operasyon, kinaumagahan. Puno ng kumpiyansa, tumayo si Dr. Santiago sa harap ng conference table. Sa screen, lumitaw ang unang slide. Ang mga struktural na limitasyon ng ekonomiya ng Vietnam. Magsimula na tayo, diretsahan na. Ang ekonomiya ng Vietnam ay malayo sa pamantayan ng G7. Pinindot ni Dr. Santiago ang remote. Isang GDP comparison graph ang lumitaw. Tingnan ninyo, GDP ng Pilipinas, 471 bilyon. GDP ng Vietnam, 433 bilyon. Mas malaki tayo. Kung ikukumpara sa average GDP ng G7, napakalayo ng Vietnam. May mga tumango. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha ni Dr. Santiago. Ngunit sa sandaling iyon, sandali lang po, itinaas ni Leo Martinez, ang tahimik na analyst mula sa DOF, ang kanyang kamay. Ang kanyang boses, kahit mahinahon, ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Dr. Santiago, hindi po natin pwedeng tingnan lang ang kabuuang GDP. Anong problema? Kumunot ang noo ni Dr. Santiago. Ikinonekta ni Leo ang kanyang laptop sa screen. Ang database ng IMF ang lumitaw. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likod. Sa sandaling makita ko ang graph na ipinakita ni Leo, naramdaman kong hindi magiging madali ang ulat na ito. Ito po ang per capita GDP base sa purchasing power parity. Ang Vietnam ay umabot na sa halos labang 14,000. Tayo, nasa 110,000. Nalampasan na nila tayo. Natahimik ang silid, nanigas ang ngiti ni Dr. Santiago. Teka, iyan ay PPP. Sa nominal terms, mas mataas pa rin tayo, hindi ba? Umiling si Leo. Sa nominal per capita, inaasahang malalampasan na rin nila tayo sa loob ng susunod na 2 taon. At kung isa sa alang-alang ang paghina ng piso, mas mabilis pa itong mangyayari. Opisyal na datos po ito ng IMF. Hindi ko gawa-gawa. Namula ang mukha ni Dr. Santiago. Dahil lang iyan sa currency fluctuations, pansamantala lang iyan. Kahit alisin po natin ang epekto ng foreign exchange at tingnan ang real growth rate, pareho pa rin ang resulta. Ipinakita ni Leo ang pangalawang graph. Ito ay isang paghahambing ng economic growth rate sa nakalipas na dekada. Ang linya ng Vietnam ay palaging nasa itaas ng linya ng Pilipinas. Sa nakalipas na 10 taon, ang average growth rate ng Vietnam ay 6.5%. Ang atin, 5.5%. At tingnan ninyo ang porsyento ng manufacturing sa kanilang GDP, mahigit 25%. Isa iyan sa pinakamataas kahit sa G7. Ang Germany ay 20%, Japan ay 21%, pero ang Vietnam ay 25%.
Sumabat si Colonel Mendoza, nakasimangot. Leo, hindi tayo nandito para hanapin ang kalakasan ng Vietnam. Ang kahinaan nila ang kailangan natin. Hinahanap ko rin po ang kahinaan. Ngunit habang mas sinisiyasat ko ang mga economic indicator, hindi kahinaan kundi kalakasan ang lumalabas. Tingnan ninyo ang kanilang trade balance. Noong nakaraang taon, mayroon silang trade surplus na mahigit 28 bilyon. Tayo, may trade deficit na 50 bilyon. Magkasalungat ang direksyon natin. Ibinagsak ni Dr. Santiago ang kanyang palad sa mesa. Umalog ang mga tasa ng kape. Dahil lang iyan sa kanilang exports ng electronics, isang senyales ng hindi balanseng ekonomiya. Alisin mo ang electronics, walang laman ang ekonomiya ng Vietnam. Pinanood ko lang ang reaksyon ni Dr. Santiago. Totoo, ang pagdepende sa isang sektor ay maaaring maging isang magandang punto ng pag-atake. Ngunit handa si Leo. Tama po sana ang sinabi ninyo, 5 taon na ang nakalipas. Pero kung titingnan ninyo ang datos ng export diversification ng Vietnam ngayon, magbabago ang isip ninyo. Ipinakita ni Leo ang ikatlong graph. Ang porsyento ng electronics ay hindi bumaba. Sa halip, habang lumalaki ang electronics, sumabog din ang exports nila sa tela, sapatos, agrikultura at muebles. Ang kanilang export ng agrikultura, kabilang ang kape at bigas, ay isa sa mga pinakamalaki sa mundo. Hindi ito hungkag. Sa katunayan, lalo itong nagkakalaman. Nagsimulang magbago ang hangin sa silid. Ang mga mukha na puno ng kumpiyansa ay unti-unting nagkaroon ng lamat. Ang mga nakasandal at nagre-relax kanina ay nagsimulang umayos ng upo. May butil ng pawis sa noo ni Dr. Santiago, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi pa rin niya gustong sumuko. Sige na nga, sabihin na nating may ilang economic indicator na pabor sa Vietnam. Ngunit totoo pa ring mas malaki ang kabuuang GDP natin. Ang basehan ng G7 ay ang kabuuang sukat. Ipinakita ni Leo ang huling slide. Isang table na may pamagat na G7 membership criteria. Dr. Santiago, maipapakita niyo po ba ang batayan na ang kabuuang GDP ang absolutong basehan ng pagsali sa G7? Ang GDP ng Canada ay mas maliit kaysa sa Italia, ngunit pareho silang miyembro. Ang GDP ng Italia ay halos kapantay na lang ng sa South Korea. Kung kabuuang GDP ang basehan, hindi dapat nakasali ang Canada at Italia. Bumuka ang bibig ni Dr. Santiago ngunit walang lumabas na salita. Hindi niya ito masagot. At may isa pa po akong sasabihin, mas humina ang boses ni Leo. Ang katahimikan na iyon ang lalong nagpabigat sa kapaligiran. Ayaw ko sanang isama ito sa ulat, ngunit ito ang katotohanan. Digital Transformation Index, Internet Speed, E-Government Index, PISA scores sa math at science. Sa mga larangang ito, ang Vietnam ay nasa top tier sa buong mundo. Ang Pilipinas, wala ni isang kategorya na pasok sa top 20. Isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang ugong ng coffee machine ang maririnig. Tiningnan ko si Leo. Ang 38 taong gulang na analyst na ito ay hindi kumakampi sa Vietnam. Binabasa niya lang ang mga numero kung ano ito. Bilang isang taong araw-araw na humahawak ng datos mula sa IMF at World Bank, hindi niya hinahaluan ng emosyon ang mga numero. Ang problema, ang mga numerong iyon ay hindi pabor sa amin. Naupo si Dr. Santiago at bumulong. Isang aspeto pa lang ang ekonomiya. Babawiin natin ito sa 4 na natitira. Wala na ang yabang sa kanyang boses. Sa halip, may determinasyon na nanggagaling sa pagkapahiya. Sinabi ni Colonel Mendoza habang binubuklat ang mga dokumento. Ako na ang susunod. Depensa at seguridad. Dito, hinding-hindi mananalo ang Vietnam. Ang banta ng China lang, hindi na sila makakatapak sa G7. Sumang-ayon si Director Gomez. Ganoon din sa kultura. Ang Pinoy pride ay may malalim na kasaysayan at lakas na hindi kayang pantayan ng Vietnam. Ang isang panandaliang trend ay iba sa isang cultural brand na binuo sa loob ng kalahating siglo. Ngunit nararamdaman ko na, ang unang lamat sa unang aspeto ay nangangahulugang maaari itong mangyari sa iba pa. Ang aking instinct bilang isang analyst ay nagpapadala na ng babala. Habang pabalik si Leo sa kanyang upuan, dumaan siya sa tabi ko. Sa napakahinang boses, sinabi niya sa akin, Sir Miguel, hindi lang po ito sa ekonomiya. Hindi ako sumagot, ngunit sa isip ko, sinabi ko, alam ko, ngunit hindi pa ako sigurado. Tiningnan ko ang orasan. 8 oras na ang lumipas sa 72 oras. Mayroon pa kaming 64 na oras.
Hindi ko pa lubos maisip kung ano ang mangyayari sa silid na ito sa mga susunod na oras. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kumpiyansang tawa na pumuno sa silid kanina ay tuluyan nang nawala at ang pumalit dito ay isang hanging may pangalang pangamba. Matapos ang ulat sa ekonomiya, naging kakaiba ang kapaligiran sa silid. Ang mga dating nagkakape ng may pagre-relax ay umayos ng upo at bumilis ang pagtipa sa keyboard. Si Dr. Santiago ay nakatingin ng masama sa kanyang monitor, halatang tinamaan ang kanyang pride. Ang nagbago ng direksyon ay si Okada, isa pang analyst mula sa DTI, partikular sa Semiconductor Industry Policy. Isang lalaking nasa early 40s, kilala bilang pinakamahusay na opisyal sa Pilipinas pagdating sa datos ng electronics. Tumayo siya sa harap ng screen. Sa aspeto ng technological innovation, ang susi ay electronics at semiconductors. Diretsahan na, dito, may pag-asa tayo. Ang ating lakas sa assembly, testing at packaging at ang ating skilled workforce ay world-class pa rin. Ipinakita ni Okada ang unang slide, isang diagram ng supply chain ng semiconductor. Gaya ng nakikita ninyo, ang semiconductor ay nahahati sa disenyo, paggawa at assembly, testing. Malakas ang Vietnam sa manufacturing, sa pag-attract ng mga pabrika. Ngunit ang disenyo ay hawak ng Amerika at ang mataas na antas ng equipment ay hawak ng Japan at Netherlands. At ang back-end, ang assembly at testing ay hawak natin. Sa huli, kailangan nila tayo. Tumango si Dr. Santiago. Iyan nga, ang industriya ng Vietnam ay nakadepende sa atin sa back-end. Kung ititigil natin ang kooperasyon, titigil ang mga pabrika nila. Napatunayan na natin iyan sa mga nakaraang supply chain disruptions. Ang tinutukoy ni Dr. Santiago ay isang insidente kung saan nagkaroon ng issue sa logistika na nakaapekto sa daloy ng mga components mula Pilipinas patungong Vietnam. Noong panahong iyon, may kumpiyansa sa gobyerno na kaya nating bigyan ng malaking dagok ang industriya ng Vietnam. Isa ako sa mga sumang-ayon sa analysis na iyon. Ngunit muling itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Si Leo na naman. Mr. Okada, nakita niyo po ba ang pinakabagong datos kung paano nagbago ang industriya ng Vietnam matapos ang mga supply chain disruption na iyon? Kumunot ang noo ni Okada. Oo naman. Totoong sinubukan nilang i-develop ang sarili nilang back-end capabilities pero imposible nilang mapantayan ang ating karanasan at skill level. Binuksan ni Leo ang kanyang laptop. Ang opisyal na datos mula sa Ministry of Industry and Trade ng Vietnam ang lumitaw. Bago ang mga disruption, ang kakayahan ng Vietnam sa back-end ay mababa. Ngayon, ang kanilang self-sufficiency rate sa packaging ay umabot na sa 40%, sa testing ay 35%. Ang mga bagay na inakala nating hawak natin sa leeg ay unti-unti na nilang natututunan. Natahimik ang silid. Namutla si Okada. Tumayo si Dr. Santiago. Teka, ang pagtaas ng self-sufficiency ay iba sa pag-abot sa kalidad natin. Kumusta ang yield rate? Magandang tanong po. Sinuri ko rin ang yield rate. Ang pinakabagong pabrika ng Samsung at Intel sa Vietnam. Ang pagkakaiba sa yield rate gamit ang sarili nilang back-end kumpara sa pagpapadala sa Pilipinas ay wala ng 5%. Noong una, mahigit 20% ang diferensya. Ngayon, halos magkapantay na. Isang kasamahan ko sa DFA ang bumulong. Hindi kaya dahil sa mga ginawa natin, lalo pa natin silang pinalakas? Nagkunwari akong hindi narinig, ngunit sa isip ko, sumang-ayon ako. Ang mga disruption, sa halip na patayin ang industriya ng Vietnam, ay naging bakuna na nagpalakas pa sa kanila. Sinubukan ni Okada na baguhin ang usapan at naglipat sa susunod na slide. Sige, sa back-end. Ngunit sa software at IT services, iba na ang usapan. Ang ating BPO industry ay numero 1 sa voice services sa buong mundo. Ang ating English proficiency ay isang malaking bentahe. Ngunit hindi na lang voice services ang BPO, sir. Si Leo na naman ang sumagot. Ang BPO ay nag-e-evolve na patungo sa KPO Knowledge Process Outsourcing at sa larangan ng software development at IT outsourcing. Ang Vietnam ang pinakamabilis na lumalaki sa Southeast Asia. Ang FPT University nila ay nagpo-produce ng libu-libong software engineers kada taon. Ang kanilang bamboo diplomacy sa software ay nakikipag-ugnayan sa Japan, Korea at US. Nawalan ng masasabi si Okada. Mismong kasamahan niya sa DTI ang nagbigay ng kontrapunto. Tumayo ako at nagsimulang magsulat sa whiteboard ng mga key technology indicators.
Ang pagtayo ko ay senyales na sineseryoso ko ang mga datos na ito at lalong bumigat ang kapaligiran. Global Ranking in IT BPO, Philippines A2, Vietnam 6. Growth Rate of Digital Economy, Vietnam, 1st in SIA, Philippines 4th. Ang tunog ng marker sa whiteboard ay humalo sa ugong ng fluorescent. Bawat numerong isinusulat ko, lalong bumibigat ang hangin. Nagpakita pa si Leo ng karagdagang datos. Hindi lang po iyan. Sa AI patent applications, ang Vietnam ay may 1,500 kada taon, pang-apat sa ASEAN. Tayo, may 400, pang-pito. At sa digital transformation ng gobyerno, ang kanilang e-government index ay mas mataas kaysa sa atin. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dr. Santiago. Ang dami ng patent ay hindi nangangahulugang mas magaling sila. Sa fundamental research, mas nauna pa rin tayo. Direkta ko siyang sinagot. Hindi na ako makapagpigil, Doktor. Santiago, ang dami ng Nobel laureates at ang kasalukuyang industrial competitiveness ay magkaibang usapin. Ang karangalan ng nakaraan ay hindi garantiya sa kompetisyon ngayon. Ang katotohanan ay ang manufacturing sector ng Vietnam ang nagiging high-tech hub ng rehiyon. Tayo, umaasa pa rin sa remittances at BPO. Kung ang nakaraan ang magliligtas sa atin, hindi sana ganito ang sitwasyon. Kinagat ni Dr. Santiago ang kanyang labi. Gusto niyang sumagot, ngunit malinaw ang mga numero. Si Okada naman ay nakayuko na lang at nakatingin sa kanyang laptop. 14 na oras na ang lumipas. 2 aspeto na ang natapos, ekonomiya at teknolohiya, ngunit ang seksyon ng ulat na mga dahilan ng dekwalifikasyon ng Vietnam ay blanko pa rin. 24 na oras na ang nakalipas. Isang buong araw. Ang hangin sa kuweba ay mabigat na. Ang amoy ng takeout food, kape at pawis ay naghahalo. Ang pagod ay bakas na sa mukha ng lahat. Pero iba si Colonel Mendoza. Inayos niya ang kanyang salamin at tumayo sa harap ng screen. May pag-asa sa kanyang mga mata. Dahil natalo kami sa ekonomiya at teknolohiya, nararamdaman niyang siya ang magliligtas sa sitwasyon. Magsimula na tayo sa depensa at seguridad. Pinindot niya ang remote. Isang mapa ng Southeast Asia ang lumitaw, na may pulang arrow mula China patungo sa Vietnam at sa West Philippine Sea. Ito lang, sapat na para patunayang hindi kwalipikado ang Vietnam, ang banta mula sa China. Ang Vietnam ay may direktang tensyon sa kanilang hilagang border at sa karagatan. Ang kanilang kabisera, ang Hanoi, ay abot kamay ng mga missile ng China. Ang G7 ay sentro ng pandaigdigang kaayusan. Ilalagay ba natin sa sentrong iyon ang isang bansang maaaring maging sentro ng gulo anumang oras? Isang malakas na argumento. Naramdaman kong bumalik ang sigla sa silid. Pumalakpak si Dr. Santiago. Ito na ang kailangan natin. Ito pa lang, kalahati na ng ulat. Aminado ako, pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo, ikinatuwa ko ang presentasyon ni Colonel Mendoza. Ito ay isang siguradong alas sa isip ko. Ang pagiging frontline state ay isang objektibong katotohanan. Ngunit hanggang doon lang iyon. Colonel Mendoza, isang batang analyst mula sa DND na kasama niya, si Major Santos, ang nagtaas ng kamay. 38 anyos, may karanasan bilang military attaché sa Washington DC. Naiintindihan ko po ang lohika ng banta mula sa China. Ngunit maaari po ba akong magtanong? Isinama niyo po ba sa inyong analysis kung ano ang naging epekto ng bantang iyan sa defense industry ng Vietnam? Kumunot ang noo ni Colonel Mendoza. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Major Santos. Noong nasa Washington po ako, ang pinakamadalas na mabanggit na bansa sa Asia sa mga usapang pansiguridad, alam niyo po ba kung sino? Pilipinas, dahil sa ating alyansa sa Amerika. Sagot ni Colonel Mendoza. Umiling si Major Santos. Vietnam po. At napakalayo ng agwat. Nagpakita siya ng datos. Ito po ang paglago ng kanilang defense exports. Mula sa halos 15 taon na ang nakalipas, umabot ito sa halos 1,300 milyon noong nakaraang taon. Maliit pa, pero ang paglago ay pambihira. Sa buong mundo, sila na ngayon ang isa sa mga pangunahing importer ng armas mula sa Russia, Israel at India para palakasin ang sarili. Ang kanilang militar ay isa sa pinakamalakas at pinaka-battle-hardened sa rehiyon. Nanigas ang mukha ni Colonel Mendoza. Dahil lang iyan sa tensyon. Reaksyon lang iyan. Tama po, reaksyon nga. Ngunit Colonel, naisip niyo po ba kung bakit ang mga bansa tulad ng India at Australia ay masigasig na ngayon sa pakikipag-alyansa sa Vietnam?
dahil sa kanilang ipinakitang determinasyon na tumayo laban sa China. May isang kasabihan sa Pentagon na narinig ko. Ang Pilipinas ay may treaty pero ang Vietnam ay may will. Natahimik ang silid. Ipinaliwanag ni Major Santos. Nangangailangan ang rehiyon ng isang matatag na paninindigan sa South China Sea. Ang Vietnam, dahil sa kanilang kasaysayan at lokasyon, ay nagbibigay niyan. Nag-aalok sila ng 3 bagay na hinahanap ng mga bansa. Una, isang malakas na militar na kayang magdulot ng malaking pinsala sa sinumang mananakop. Pangalawa, isang bamboo diplomacy na kayang makipag-ugnayan sa lahat ng panig. Pangatlo, isang malinaw na estratehikong kahalagahan sa pandaigdigang kalakalan. Ang kanilang determinasyon ay naging asset nila. Bumuka ang bibig ni Colonel Mendoza at muling nagsara. Ang lohika ni Major Santos ay brutal sa katumpakan nito. Ang alas na inilabas ni Mendoza bilang pinakamalaking kahinaan ng Vietnam ay binaliktad at naging pinakamalaking kalakasan nito. Nagpatuloy si Major Santos. At hindi lang iyan. Ang kanilang Cam Ranh Bay ay isa sa pinakamahalagang deep water port sa buong mundo. Ang mga barko mula sa US, Japan at India ay regular na dumadaong doon. Sa isang pulong sa Washington, narinig ko mismo, kung wala ang Vietnam, ang balanse ng kapangyarihan sa South China Sea ay matagal nang nawala. Sumabat si Dr. Santiago. Ano ngayon? Ang pagiging mahalaga sa militar ay iba sa pagiging kwalipikado sa G7. Tiningnan siya ni Major Santos. Dr. Santiago, isa sa mga pangunahing halaga ng G7 ay ang pagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan at seguridad. Ang Vietnam, sa kasalukuyan, ay pisikal na nag-aambag sa seguridad ng isa sa pinakamahalagang shipping lane sa mundo. Ang Pilipinas, sa kabila ng ating alyansa, ay nahihirapan pa ring ipagtanggol ang sarili nating teritoryo. Sino po sa dalawa ang may mas malaking kontribusyon sa seguridad ngayon? Natahimik si Dr. Santiago. Ganoon din si Colonel Mendoza. Sa whiteboard, isinulat ko, Defense Security, Vietnam's Disqualification Grounds. Walang maisulat sa tabi nito. Sa halip, sa isip ko, ang banta ng China, na kahinaan, ay naging kalakasan? Ang isang bansang laging nasa panganib ay mas malakas kaysa sa isang bansang payapa? Tinanggal ni Colonel Mendoza ang kanyang salamin. Ang kamay niyang nagpupunas dito ay nanginginig. Ang pride ng isang 30 taong veterano ng militar ay gumuho. 26 na oras na ang lumipas. 6 sa 16 na miyembro ay nagbago na ng tingin. 32 oras. Muling dumating ang madaling araw. 3 aspeto na ang tapos, ngunit wala pa ring naisusulat na dahilan ng dikwalipikasyon. Sa halip, lahat ng datos ay nagpapatunay na sila ay karapat-dapat. Nang tumayo si Director Gomez ng NCCA, lahat kami ay napatingin sa kanya. Pagkatapos ng 3 sunod-sunod na kabiguan, may pressure na kailangan niyang makahanap ng kahinaan. Kalmado siya. Ikinonekta niya ang kanyang tablet at ngumiti. Huwag kayong mag-alala. Ang cultural soft power ay larangan ko sa loob ng 20 taon. Ang lakas ng Pinoy pride ay hindi basta-basta matitinag. Unang slide, isang historical na paghahambing ng cultural export, Pinoy pride versus Vietnamese wave. Ang cultural export ng Pilipinas ay may 50 taong kasaysayan. Mula sa ating mga musikero sa buong Asia noong 1970s hanggang kina Lea Salonga, Manny Pacquiao, ang ating pangingibabaw sa mga beauty pageant at ang ating mga OFW na kinikilalang masisipag at magagaling. Ang Vietnamese wave, kung tutuusin, ay 10 taon pa lang. Iba ang lalim ng kasaysayan. Pumalakpak si Dr. Santiago. Sa wakas, isang matinong presentasyon. Pangalawang slide. Sa listahan ng top 50 global entertainment icons, mayroon tayong hindi bababa sa 3 Pilipino. Sa boxing, sa musika, sa teatro. Ang Vietnam, wala pa sa listahan. Ito ay isang malinaw na agwat. Isang panandali ang ginhawa ang naramdaman sa silid. Sa wakas, isang aspeto kung saan lamang tayo. Ngunit hindi ito nagtagal ng 3 minuto. Director Gomez, muling itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Sa puntong ito bumulong si Dr. Santiago. Ito na naman ang batang ito. Magandang sukatan po iyan. Ngunit sa pagsusuri ng G7, ang opisyal na sukatan ng soft power ay hindi bilang ng sikat na tao. Ang Portland Soft Power 30 Index at ang Brand Finance's Global Soft Power Index ang kinikilalang batayan. Nakita niyo po ba ang datos na ito? Bahagyang nanigas ang ngiti ni Gomez. Oo, ngunit ang mga index na iyon ay hindi lang kultura ang sinusukat.
Tama po, ngunit ang G7 ay tumitingin sa kabuuang soft power. At sa index na iyon, ang Vietnam ay nasa ika-38 pwesto na sa mundo. Tayo, nasa ika-40. Halos magkapantay na tayo at mas mabilis ang kanilang pag-angat. Sumagot si Gomez. Dahil lang iyan sa biglang pagsikat ng kanilang pagkain at turismo, pagkatapos ng trend, bababa rin iyan. Ang ating Pinoy Pride ay dekada ng matatag. Tingnan po natin ang kasalukuyang numero. Ikatlong datos mula kay Leo. Sa Netflix Global Non-English Top 10, noong nakaraang taon, ang mga pelikulang Vietnamese tulad ng Mai at Furies ay pumasok. Ang Pilipinas, isa lang. Sa Spotify, ang V-pop artists ay may mas mabilis na paglago ng listeners kaysa sa OPM sa labas ng Pilipinas. At may isa pang kritikal na datos. Ang bilang ng mga dayuhang nag-aaral ng Vietnamese language ay lumampas na sa bilang ng mga nag-aaral ng Filipino. Ang pag-aaral ng wika ay hindi lang trend, ito ay malalim na pagkahumaling sa kultura, huling paglaban ni Gomez. Ngunit sa larangan ng social media influence at English content creation, mas lamang tayo, tumango si Leo. Tama po, sa English content. Ngunit ang daloy ng global content ay patungo na sa non-English. At ito po ang kailangan niyong tanggapin, Director Gomez. Ang budget ng NCCA para sa cultural promotion ay mas malaki kaysa sa katumbas na ahensya sa Vietnam. Ngunit ang kanilang tourism revenue at cultural export earnings ay mas mabilis na lumalaki sa return on investment lamang sila. Ibinaba ni Gomez ang kanyang tablet. Wala na siyang alas. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang pride ng isang taong binuo ang kanyang karera sa pagsusulong ng Pinoy Pride ay gumuho sa harap ng mga numero. Sa whiteboard, sa tabi ng cultural soft power, wala akong maisulat. 4 na aspeto, lahat blanco. 40 oras na ang lumipas. Huling aspeto, diplomasya. Ito ang aming teritoryo sa DFA. Dito, kung matalo pa kami, wala na talagang maisusulat sa ulat. Ako mismo ang tumayo sa harap. Diplomatic influence. Ito ang larangan ko sa loob ng 33 taon. Unang slide, ang mga historikal na bentahe ng diplomasya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay founding member ng ASEAN. Halos 60 taon na tayong sentro ng diplomasya sa rehiyon. Ang ating UN contributions, ang ating papel bilang pangunahing alyado ng Amerika. Hindi ito kayang abutin sa isang iglap. Ang Vietnam, walang ganitong karanasan. Dito, kampante ako. Ngunit si Leo, nakatingin sa screen, ay nagsalita. Sir Miguel, maaari po ba akong magtanong? Sa loob ng 60 taon natin sa ASEAN, ano po ang 3 pinakamalaking diplomatic achievement na pinangunahan ng Pilipinas na nagpabago sa mundo? Natigilan ako. Totoo, matagal na tayong miyembro. Ngunit ano nga ba ang mga inisyatibong tayo mismo ang nagpasimuno o sumusunod lang tayo sa agos? Pinangunahan natin ang konsepto ng ASEAN Centrality. Nag-host tayo ng APEC at World Economic Forum. Tumango si Leo. Magagandang halimbawa po. Ngunit sa kasalukuyan, ang ASEAN Centrality ay hinahamon ng mga superpower. At sa kabilang banda, tingnan po natin ang diplomatic achievements ng Vietnam. Nagpakita siya ng datos. Una, sila ang tanging bansa sa kasaysayan na mula sa digmaan at pagiging komunista ay naging isa sa pinakamahalagang strategic partner ng kanilang dating kaaway, ang Amerika. Ito mismo ay isang masterclass sa diplomasya. Pangalawa, ang kanilang bamboo diplomacy. Nagawa nilang magkaroon ng comprehensive strategic partnership sa Amerika, China, Russia, Japan, at India. Walang ibang bansa sa mundo ang may ganitong balanse. Pangatlo, ang kanilang FTA network. Mayroon silang kasunduan sa EU at UK. Tayo, wala pa. At pang-apat, nag-host sila ng Trump-Kim Summit. Ang pagpili sa Hanoi ay isang testamento sa kanilang diplomatic standing. Ang huling sinabi ni Dr. Santiago, ang karanasan natin ay 60 taon. Ang Vietnam ay bago pa lang. Sinagot ito ni Leo. Ang Canada, bago pumasok sa G7, wala ring karanasan. Ang karanasan ay hindi na isang valid na argumento. Sa whiteboard, sa tabi ng diplomatic, global influence, wala akong maisulat. 5 aspeto, lahat tapos na, lahat blanco. 68 oras na ang lumipas, 4 na oras na lang ang natitira. 2:00 ng madaling araw. Para kaming nasa isang war room matapos ang isang malaking pagkatalo,
Tambak ang mga baso ng kape at lata ng energy drink. 16 kaming nakakulong sa loob ng 3 araw. Binuksan ko ang report file. Komprehensibong ulat sa dekwalifikasyon ng Vietnam sa G7. Blanco, walang laman. Tumingin sa akin si Dr. Santiago. Ang lalaking nagsabing kaya niyang tapusin ang Vietnam sa 3 oras ay mukhang pagod na pagod. Miguel, sabi niya, hindi ko na kaya. Akala ko mali ang datos. Pero kahit anong source ang tingnan ko, IMF, World Bank, WEF pareho ang sinasabi. Ni isang linya, wala akong mahanap na basehan para sabihing hindi sila kwalipikado. Ang kanyang pagsuko ang tuluyang nagpabagsak sa moral ng lahat. Bumukas ang pinto, si Yusek Reyes. Miguel, tapos na ba ang ulat? 4 na oras na lang bago ko iharap sa presidente. Lahat ay napatingin sa akin. Tiningnan ko si Yusek Reyes. Sir, ito po ang totoo. Sa loob ng 68 oras, hinimay namin ang Vietnam. Sinubukan naming makahanap kahit isang linya lang na magpapatunay na hindi sila kwalipikado. Nanginginig ang boses ko. Wala po kaming naisulat. Ni isang linya. Nanigas ang mukha ni Yusek Reyes. Ni isang linya? Opo. Sa ekonomiya, teknolohiya, depensa, kultura at diplomasya, ang lahat ng datos ay nagpapakita na sila ay karapat-dapat o di kaya ay mas magaling pa sa atin sa maraming aspeto. Kinuha ni Yusek Reyes ang blankong folder. Ibig sabihin, ang 16 na pinakamagagaling sa gobyerno sa loob ng 72 oras ay walang nagawa? Opo. Ibinagsak niya ang folder. Hindi natin napatunayan na hindi sila kwalipikado. Sa halip, nailantad natin ang sarili nating kalagayan. Miguel, ano ang iuulat ko sa presidente? Hindi ako agad sumagot. Sa halip, kinapako ang bulsa ng aking coat. May isang lumang kuwaderno doon. Ang kuwaderno ng aking ama na 12 taon nang nakatago. Sir, bago ko sagutin iyan, may ikukuwento po ako. Inilabas ko ang luma at kulay kapeng kuwaderno. Ito po ang kuwaderno ng aking ama, si Inhinyero Antonio de la Cruz. Ang aking ama ay isang inhinyero sa National Power Corporation. Noong 1990s, matapos ang Doi Moi ng Vietnam, ipinadala siya bilang bahagi ng isang technical assistance team ng ASEAN para tulungan silang itayo ang kanilang unang malaking planta ng kuryente malapit sa Ho Chi Minh City. Binuklat ko ang kuwaderno. Noong dumating ang aking ama sa Vietnam, ang lugar ay puro palayan pa lang daw. Ang misyon nila ay turuan ang mga Vietnamese engineers. Noong panahong iyon, ang tingin natin sa kanila ay isang bansang nangangailangan ng tulong. Isang bansang kailangan nating turuan. Iyon ang mentalidad ng Pilipinas noong 1990s, ang Tiger Cub economy. Binasa ko ang isang entry, Marso 15, 1993. Nakakagulat ang dedikasyon ng mga inhinyerong Vietnamese. 5:00 ng umaga, nasa site na sila, 1 oras bago kami. Walang tigil ang kanilang mga tanong. Kung ituro mo ang isang bagay ng 3 beses, sa ika-4 na beses, babalik sila sa iyo na may mas magandang paraan para gawin ito. Nagpatuloy ako. Agosto 2, 1994. Natapos ang pagtatayo ng pundasyon, 2 buwan ng mas maaga sa schedule. Nagtrabaho sila gabit araw. Ang sabi ng kanilang team leader, si Mr. Tran, ang pagtulog ay pagkatalo. Akala ko biro, pero 3 araw na pala siyang hindi natutulog. At ang huling entry, bago siya umuwi. Pebrero 28, 1996. Bukas, babalik na ako sa Maynila. Isang bagay ang sigurado, nakakatakot ang mga taong ito. Kung ano ang ituro mo sa kanila, gagawin nilang 10 beses na mas maganda. Naaalala ko ang sinabi ni Mr. Tran, hindi sila matutulog. At habang tayo ay natutulog, gigisingin tayo ng bansang ito. Isinara ko ang kuwaderno. 50 taon na ang nakalipas mula noong isulat iyan ng aking ama. Ngayon, ang bansang iyon ay naging manufacturing hub ng mundo. Ang mga tinuruan niya noon ang nagtayo ng mga kumpanyang gumagawa ng smartphones para sa buong mundo. Sila ngayon ang kumakatok sa pinto ng G7. Namula ang mata ni Dr. Santiago, umiiyak si Colonel Mendoza, muling nagtanong si Yusek Reyes. Miguel, ano ang iuulat ko sa presidente? Sumagot ako, iuulat po natin ang katotohanan. Hindi natin kayang pigilan ang Vietnam. Sa halip, ang kailangan nating gawin ay pag-aralan sila para tayo mismo ang umangat. Hindi isang ulat na hihila sa kanila pababa, kundi isang ulat na mag-aangat sa Pilipinas. Tumingin sa akin si Yusek
Reyes, tumango siya. Gawin ninyo ang ulat na iyan. Lumapit ako sa whiteboard. Binura ko ang pamagat na dekwalifikasyon ng Vietnam. Ang isinulat ko, ang muling pagbangon ng Pilipinas. Mga aral mula sa Vietnam. Una, bilis. Ikalawa, desperasyon. Ikatlo, talento. Tumayo si Dr. Santiago. Ako na sa ekonomiya. Isusulat ko kung paano natin matututunan ang kanilang bilis. Tumayo si Colonel Mendoza. Ako sa depensa. Kung paano ang kanilang desperasyon ay nagbunga ng lakas. Isa-isa silang tumayo. 4:00 ng umaga, nagsimula kaming muli. Ngunit iba na ang enerhiya, hindi na para manira, kundi para bumuo. Paglabas ko ng DFA, sumisikat na ang araw sa Manila Bay. Naalala ko ang sinabi ng aking ama, gigisingin tayo ng bansang ito. Tama siya, ginisin na nila kami. Sa mga kababayan kong Pilipino na nakikinig dito, ang nagawa ng Vietnam ay hindi milagro, gawa ito ng tao. At ang ating bansa, ang Pilipinas, ay may kakayahang higit pa rito, panahon na para magising, panahon na para muling tumakbo. Dahil kung makakaupo sa isang mesa ang mga taong kayang gawing 10 beses na mas maganda ang itinuro sa kanila, kailangan nating maging mas magaling. At kaya natin.